Ito ang tinatawag na Morning Glory Spillway, aka the Glory Hole ng California. Ang tinaguri ang world's largest open-air drain. Hinihigop nito ang tubig mula sa paligid para maiwasan ang pagbaha sa Monte Celuta. Pero alam niyo ba, sa Japan, sa ilalim ng mga naglalarong senior na ito, matatagpuan ang kanilang sikreto para labanan ang baha. Ito ang Metropolitan Outer Area Underground Discharge Channel na matatagpuan sa Tokyo. Ito ang pinakamalaking diversion flood water facility sa mundo. Tingnan niyo sa sobrang laki ng mga haligi, ang liliit tingnan ng mga tao. Sa sobrang laki ng mga tangke nito, kasyado dito ang isang space shuttle o kaya ay ang Statue of Liberty. Kaya raw nito ma-drain ng isang 25-meter pool sa loob lamang ng 2 hanggang 3 segundo. Yes, seconds lang. Napakabilis mag-drain kaya hindi talaga maigipon ang tubig. Mapapasa na all kanilang talaga sa kanilang flag control. Ang Metropolitan Outer Area Underground Discharge Channel ay isa sa pinakamalalaking flood control infrastructure sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Kasukabe City, Saitama Prefecture. Kilala rin ito bilang the Underground Tunnel. Isa itong kompletong tunnel na umaabot ng 50 meters ang lalim at 6.3 kilometers ang haba. Binobuo ang channel ng 5 silos o malalaking imbakan ng tubig na nakakonekta sa malaking underground pressure adjusting water tank nito na tinatawag na the Underground Temple. Sinusuportahan naman ito ng 59 pillars na tinatayan may habang 18 meters at bigat na 500 tons bawat isa. Kaugnay nito ang channel ay minamanage ng Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism o LIT na Edogawa River Office. Sila ang namamahala sa flood control infrastructure at iba pang kaugnay na proyekto para sa Nakagawa at Ayase River Basin sa Northern Metropolitan Area ng Tokyo. Natapos ang channel noong 2006 matapos ang 13 years ng construction sa halagang $2 billion o mahigit 116 billion pesos sa pera natin ngayon. Ngunit bakit na ba ito itinayo? Ang Tokyo kasi ay may maraming ilog na madalas umaapaw kapag tagulan. Ang tumitinding urbanisasyon, mabilis na industrialisasyon at irresponsableng pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa ay nadulot ng paglubog ng ilang bahagi ng lungsod. Dahil dito mas prone ang Tokyo sa baha. Sa katunayan noong 1947, pinamaan ng Typhoon Kathleen ang lungsod na sumira sa umigit kumulang 31,000 na bahay at kumitil sa buhay. Noong 1,100 na katao, 10 taon ang nakalipas sinilanta naman ng Typhoon Kanugawa Ueda ang Tokyo na naghiwa ng malaking pinsala sa mga kalye, bahay at negosyo. Sa madaling salita, itinayo ang channel upang maiwasan ang malawakang pinsala tuwing tagulan sa Northern Tokyo. Itinayo ito upang maprotektahan ang mga mamamayan laban sa matinding baha. Sa panahon ng malakas na ulan, sinisipsip ng channel ang tubig sa Northern Tokyo at inililipat ito sa Edo River na mas malaki at mas kayang i-handle ang dami ng tubig. At kapag kumapaw ang isa sa mga ilog na ito, ang tubig ay bumabagsak sa isa sa 5 napakalaking cylindrical tank na nakakalat sa kabaan ng tunnel na ito. Sa bawat tangke ay sinasabing pwedeng magkasyan isang space shuttle o Statue of Liberty. At habang papalapit ang tubig sa Edo River, pinabawasan ng water tanks ang bilis ng daloy nito upang maipam na maayos patungo sa ilog. Wala rito pinapampan tubig gamit ang turbine sa bilis na 200 cubic meters kada segundo at tungo sa Edo River at tumadaloy hanggang Tokyo Bay. Ayon sa MLIT, dinagamit ang channel ng tinatayang 7 beses bawat taon at sa unang 18 years ng operasyon nito, nakatunog itong mabawasan ang pinsalang pang-ekonomiya ng pagbaha ang tinatayang 148.4 billion yen o mahigit 57 billion pesos sa pera
natin ngayon. Samantala bukas ang pressure adjusting water tank ng channel sa publiko. Mula sa sentro ng Tokyo, madaling mararating ang lugar sakay ng tren. Inirerekomenda naman na mag-book ng tour mga 4 na linggo bago ang planong pagbisita dahil limitado lamang ang oras at bilang naman na pinapayagang pumunta rito po. Wala namang dapat ipag-alala dahil bagamat nasa wikang Hapon ang paliwanag naman na tour guide sa bawat tour may kasamang multilingual audio guide app para sa mga international na bisita. Bukod rito, hindi lang ang channel ang inaasahan ng gobyerno at mga residente. Hinikayat din ang lahat na maglagay ng rainwater collection tank sa mga bahay. At hangga't maaari iwasan magbuhos ng tubig mula sa paliguan kapag may flood alert. Dapat alam din ng mga residente ang evacuation procedures at hazard maps bago pumili ng lugar na titirhan upang mas maging handa sa oras ng sakuna. Sa kabuuan makikita kung gaano kahanda ang Tokyo sa pabaha mula sa higanting underground tunnels hanggang sa disiplina ng mga residente. Gayunpaman nananatiling hamon ang inaharap dahil sa pababago ng klima at pabagong pattern ng guna kaya't patuloy na kinakailangan ang inobasyon at sama-samang pagkahanda. Komento sa inyo ang content natin ngayon mag-comment ng yes. This is your Kuya Ems from Barkada Playlist. Keep safe always, God bless.